are also blessed kasi we have our speaker, no? Galing pa yan ng Makati. So, palakpak natin. So, isa po yan sa mga malalapit sa puso namin ni Pastor Marvin. So, let's welcome, no, John Michael, Preacher John Michael Lachica. Ayos yung intro. Anyway, happy Sunday, church. At praise God, having the time, the focus, and the freedom to dive into Scripture is one of the greatest privileges we have. June din yung huling tindig ko din nung birthday ko rin at kakatapos lang din, 40 na tayo, sumasakit na yung ating tuhod. Anyway, bago po tayo magsimula, meron po akong tanong sa inyo. Meron bang, hindi nyo na kailangan itaas yung kamay nyo or sabihin nyo sa katabi nyo, may tanong ako sa inyo, meron ba pangalan sa puso ninyo, isang pangalan na hindi mo pa ma-forgive, na hindi mo pang kayang patawarin? Meron bang ganun? Na pagka narinig mo yung pangalan, merong agad na kirot sa dibdib mo. Pagka nakikita mo pa lang yung anino, meron ba ganun? O wag mo munang tingnan yung katabi mo, mamaya na kayo magtutuos. Tapusin nyo muna yung ating sermon. Ngayon po, baka merong isang magulang, baka isang kaibigan na nag-traitor sa atin, o ang pinakamasakit, yung isa kasama natin sa loob ng church. Church, kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay para sa iyo. Dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang tao na binenta ng kanyang sariling dugo, kinalimutan, kinulong, lahat ng pwedeng mawala sa kanya, nawala. Pero kahit sobrang sakit, sa dulo ang sinabi niya sa mga taong sumakit sa kanya, balak niya kung gawa ng masama, ngunit binalak ng Diyos gawing mabuti. Walang galit, walang paghihiganti, ang pangalan niya po ay si Joseph. Sa umagang ito, sundan natin yung paglalakbay ni Joseph mula sa pinakamababang hukay hanggang sa pinakamataas na palasyo para makita natin kung paano gumawa ang Panginoon Diyos sa gitna ng ating sakit. So before that, let's pray po. Heavenly Father, we come before your holy presence with humble and grateful hearts. Thank you, Lord, for the strength, for the opportunity to gather on this day, Panginoon, to worship, to study your word. Lord, ibuhos mo po ang iyong Santong Espiritu in this place. Guard our minds, our hearts, Panginoon, as we open your word, Panginoon. Grant us wisdom and understanding na sana maintindihan namin malinaw ang iyong message today, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang ating pong topic ay the power of forgiveness, lessons from Joseph's life. Forgiveness flows from trusting God's sovereign hand over our deepest wounds. So, ang text natin ay nasa chapter 37:15. Hindi ko na po babasahin isa-isa dahil mauubos yung time natin. Limited lang yung ating time. So, pero okay lang ba ikukwento ko lang sa inyong summarize para ma-appreciate natin yung bawat points later on. So si Joseph po, ikalabing-isa sa magkakapatid. 12 sila, yung bunso nila ay si Benjamin. Tapos, pinakapaboritong anak si Joseph ng kanyang ama na si Jacob. Ngayon, binigyan siya ngayon ng espesyal na damit o coat of many colors, yung makulay na damit. Paborito siyang anak ni Jacob. Ngayon, doon nag-umpisa yung pangbata. Doon nag-umpisa yung galit, yung inggit ng kanyang mga kapatid sa kanya. At mas lalo pang nagalit itong mga kapatid niya nung nanaginip si Joseph ng isang panaginip na yung 11 bituin luluhod sa kanyang harapan na tinutukoy niya yung 11 niyang kapatid. At lalo pang nagalit itong mga kapatid niya. Ngayon, isang araw, inutusan ni Jacob si Joseph papuntang bukid para tingnan yung kanyang mga kapatid. Ngayon, habang palapit na si Joseph sa kanyang mga kapatid, nakita siya ng mga kapatid, natatanaw siya, eto na naman itong mapanaginipin niya ito, tara, patayin natin siya. Pero sa halip nilang patayin, hinulog nila, binenta nila ng 20 pilak sa halagang alipin. Ngayon, itong mga kapatid ni Joseph, nililang nila si Jacob na kanilang ama, na nilublog nila yung damit ni Joseph sa dugo ng hayop para sabihin na nilapa o kinain ng isang mabangis na hayop si Joseph. Di ba naalala nyo, last Sunday, si Jacob, yung nag-deceive doon sa kanyang tatay para makuha yung blessings, para yung pagkapanganay. Ngayon naman, siya naman yung dinisip ng kanyang mga anak. Diba? Parang nagbumirang sa kanya. Ngayon po ay si Joseph, binenta na doon sa Ehipto. Pinagbili kay Potiphar.
Ngayon, sa bahay ni Potiphar, alipin si Joseph ay naging tapat siya. Sa pagiging tapat niya, tinaas siya ngayon bilang katiwala. Ngayon, sa pagiging katiwala niya ngayon, pinagbintangan naman siya ng isang krimen na hindi niya ginawa. Ito kasing asawa ni Potiphar, sinisidus siya, nilalandi siya araw-araw. Hi, Joseph. Joseph, lie with me, Joseph. Gumaganon pa. Sabi niya, Joseph, tayo lang dalawa dito sa palasyo. Diba? Sabi ni Joseph, hindi ko ito magagawa. Ito'y malaking kasalanan sa Diyos. Joseph naman, biglang kumaripas ng takbo si Joseph. At napahiya itong asawa ni Potiphar. Dala-dala niya yung damit ni Joseph. Ang sabi niya, napahiya siya itong Ebreo na ito na ating tinulungan, sa kabila ng ating tinulungan, ganito pang ginawa sa akin. Gusto niya pa akong pagsamantalahan. Diba? Parang sa drama lang natin nakikita yun, pero totoo pa talaga nangyayari sa Bible. Kaya naniniwala talaga ako sa Bible. It conforms in the ordinary promptings of man. Diba? Nababasa niyo yung sarili natin Nababasa na yung pinaka-deepest ng mga tao. Anyway, so, nakakulong na si Joseph ngayon. Doon sa kulungan, na nagpapaliwanag siya ng mga panaginip. At dalawa doon na pinaliwanag niya, yung cupbearer at saka yung chef. Ngayon, natupad yung dalawang panaginip nung cupbearer, nakabalik siya doon sa tagahawak bilang kopa ni Paraon. Yung isa naman, natupad na binitin siya. Ngayon, sabi niya doon sa cupbearer, baka naman pagdating mo doon sa harap ng hari, sabihin mo naman yung mga ginawa ko dito. Pero kinalimutan siya ng cupbearer ng 2 taon na natili siya sa kulungan. Ngayon, isang araw na naginip si Paraon ng isang panaginip na hindi niya ma-explain. Pinatawag niya lahat ng mga salamakero, mga mahiko, walang makapagpaliwanag sa panaginip ni Paraon. Ngayon, naalala siya ngayon ng cupbearer nung nagpaliwanag ng panaginip niya. Mahal na hari, meron akong nakasama sa kulungan dati na isang binatang lalaki na ipaliwanag niya yung mga panaginip namin. At natupad yun, kaya ako nakabalik dito sa aking katungkulan. Ganun ba? Sige, patawagin si Joseph. Ayun, sinomons ngayon si Joseph at piniliwanag ngayon ni Joseph. Ang maganda kay Joseph, lagi niyang sinasabi, na-acknowledge niya lagi yung gawa ng Panginoon. Ang magpapaliwanag ng iyong panaginip ay ang Diyos. Ngayon, nagpaliwanag si Joseph, yung 7 taong kasaganaan at 7 taong kadutong. Ngayon, nung nasatisfied si Paraon sa panaginip, sa paliwanag ni Joseph, mula sa pagkaalipin, mula sa kulungan, inangat siya ngayon as second in rank ni Paraon. Second in rank pangalawa sa makapangyarihan sa Ehipto. Ngayon, dumating na itong tagutom at severe famine nakarating hanggang Canaan, kung saan nakatira si Jacob at saka yung mga kapatid niya. Ngayon, sabi ni Jacob, mamamatay tayo dito sa gutom. Tara, puntahan natin. Pumunta kayo doon sa Ehipto dahil may binibentang pagkain si Paraon, kundi mamamatay tayo sa gutom. Ngayon, ito yung mga kapatid niya, naglakbay papuntang Ehipto. Ngayon, ang humarap sa kanila mismo, si Joseph, yung binenta nila. Naintindihan niyo po mga kapatid ko ito? Ang kaharap nila mismo, si Joseph. Ngayon, pero hindi nila nakilala si Joseph. Nakilala sila ni Joseph. Nung nakilala sila ni Joseph, sinubok muna ni Joseph yung mga kapatid niya kung talagang nagbago na ba. Sinubok niya ng ilang beses. Nung narinig niya yung mga kapatid niya, sabi ni Judah, ito na ata yung mga parusa ng Diyos sa atin dahil ginawa natin ng masama si Joseph. Ngayon, nung marinig ni Joseph yon, sumigaw siya ng malakas at umiyak. Sabi niya, ako ito mga kapatid ko. Hali kayo rito. Hinagkan niya, hinalikan niya yung mga kapatid niya at sinabi niya, ang inisip niyong masama sa akin, ngunit binalak ng Diyos gawing mabuti para iligtas ang maraming buhay. Yan po yung kwento ni Joseph. Tapos na tayo. Biro lang. So, yan po yung puso ng kwento, no? Ngayon, puntahan na natin ngayon yung 3 yugto ng buhay ni Joseph. Wounded, grounded, founded. Point number 1, wounded. The wound of betrayal, ang sugat ng pagtataksil. Pasensya na, medyo malalim yung mga Tagalog natin. Genesis chapter 37, 23, 24, it reads, So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the robe of many colors that he wore, and they took him and threw him into a pit. The pit was empty, there was no water in it. Nung dumating si Joseph sa kanyang mga kapatid, hinubad yung kanyang mga damit. Hinulog siya doon sa hukay. Yung balon, walang laman, walang tubig. Grabe yung ginawa nila kay Joseph, no? Sobrang sakit. Hinubad yung kanyang damit na pinakasimbolo ng pagmamahal ng kanyang ama. At anong ginawa? Hinulog siya sa balon. Hindi siya natalisod, Hinulog siya. Sinadya siyang saktan ng kanyang mga kapatid.
Pangatlo, yung balon, walang laman, walang tubig. Walang makakapawi doon sa uhaw ni Joseph. Imagine, hindi lang siya sinaktan, binunot siyang ganap sa lahat ng pamilya niya, bayan niya, pagkakakilanlan niya. At habang nandoon siya sa loob ng balon, naririnig niya yung mga kapatid niya nag-uusap, kumakain pa. Biruin mo, ikaw na nandoon sa balon, natatakot, nanginginig, pero narinig mo yung mga kapatid mo, nag-uusap, kumakain pa, parang walang nangyari. Ganun po yung sakit, no, na ginawa nila kay Joseph. Ngayon kapatid, tandaan niyo po natin, sa atin po, as we reflect, yung hukay po, yan po ay simbolo ng pinakamababang sandali ng buhay natin. Na yung pakiramdam natin na para tayong tinapon, kinulong, kinalimutan, walang pag-asa, walang sumasaklolo, at ang pinakamasakit, hindi kaaway ni Joseph yung naghulog sa kanya, kundi yung sarili niyang kadugo na dapat mag-aalaga sa kanya, na dapat magtatanggol sa kanya. Yun yung pinakamasakit, yung sugat na hindi galing sa kaaway, kundi galing sa minamahal natin, galing sa kapatid na nagtraidor, galing sa kaibigan na kinalat yung mga sekreto mo, galing sa isang magulang na inaabandona ka, o galing sa isang asawa na nangako sa'yo ng habang buhay, nung nanliligaw pa, alam mo, loves, bibigay ko lahat sa'yo yan, lahat yan, bibigay ko sa'yo lahat yan, sagutin mo lang to. Nung sinagot na, ayun, binigyan nga. Kaso iba yung bigay eh. Tapos hiniwalayan. Yun yung totoong hukay sa buhay natin, mga kapatid. Hindi pwedeng sabihin, move on ka lang. Hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Totoo yung sugat na naramdaman ni Joseph. Hindi tayo pwedeng magkunwaring hindi masakit, pero yung hukay, yun po ay hindi katapusan ng kwento ni Joseph. Yun po ay pasimula ng kwento ng Diyos sa buhay niya. Na minsan, yung tinuturing nating libingan, yun pala yung binhi ng Diyos na ginagawa ng Panginoon, no? Sinadya ng Panginoon. Ang Diyos na sinasamba po natin, tandaan po natin, hindi lang siya Diyos ng palasyo, Diyos din siya ng hukay. Yung akala mo, wala kang kasama doon sa kababaan mo. Yung akala mo na hindi ka nakikita doon sa kadiliman mo, ang Diyos na nakakakita kay Joseph, nakikita ka rin niya ngayon. Amen? So, baka ang hukay mo ngayon ay depresyon. Baka yung utang na hindi mo kayang bayaran. Ako to Baka sakit na walang lunas. Baka isang kasalanang ikinahihiya mo. Kapatid, ang hukay ay hindi katapusan ng kwento mo. Yan po ay pasimula lang. Ang hukay, yun yung naging daan ni Joseph papuntang palasyo. Kaya kapatid, kung nasa hukay ka ngayon, huwag mong sabihin, tapos na ako. Sabihin mo, nakikita ako ng Diyos at hindi pa tapos ang kwento ko. So, hindi pa po tayo tapos. Grounded. Point number 2, faithfulness in the pit. Nanatiling tapat sa gitna ng hukay. Genesis 39:3, 20-21, it reads, His master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. And Joseph's master took him and put him into a prison, the place where the king's prisoners were confined, and he was there in prison. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ngayon, nakita ngayon ng amo ni Joseph na kasama niya ang Panginoon. Na kahit saan siya ilalagay, kahit anong gagawin niya, nagiging successful siya, nagsasucess siya. Pero sa kabila ng kanyang katapatan, hinulog pa rin siya doon sa kulungan ng mga hari. At doon, habang naroon siya si Jose, sabi ng Bible, ang Panginoon kasama niya. Pinakita ang habag at pabor ng paningin ng tagapamahala. Church, pansinin niyo yung isang pattern. Sa buhay ni Joseph, pagkatapos niyang sa hukay, naging alipin. Pagkatapos maging tapat na alipin, ay pinagbintangan. Pagkatapos pagbintangan, kinulong. Bawat sakit na nararamdaman niya, o bawat pagtaas niya, merong kaakibat na sakit na parang walang katapusan. Pero pansinin niyo yung isang pattern na may praise na inuulit-ulit dito sa chapter 39. Yung parira lang inuulit-ulit 4 na beses. Ano yun? The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph.
Kasama ni Joseph ang Panginoon sa bahay ni Potiphar, kasama niya doon sa kulungan, at kahit minsan, hindi siya iniwan ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang kailangan nating intindihin tungkol sa sakit. Ang presensya ng Diyos ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema. Hindi ko mo may Diyos ka sa buhay, hindi ka na nagkakaproblema. Kasama mo siya, hindi lang sa maganda ang buhay mo, kasama mo din siya sa gitna ng sakit. Dito lalo naging grounded si Joseph. Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Nakuha nyo? Kaya kapatid, kahit anong sitwasyon ka ngayon sa buhay mo, maging tapat ka lang sa Panginoon, may pangako ang Diyos. Lahat ng gagawin mo, sasamahan ka ng Panginoon, hindi dahil sa sitwasyon mo ngayon, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Amen? So, pansinin niyo po, hindi sinabi ng verse, inalis ng Diyos si Joseph sa kulungan. Ang sabi, kasama ng Diyos si Joseph sa kulungan. Malaking pagkakaiba yon. Madalas po, dasal natin, Panginoon, alisin mo ako sa problemang ito. Pero madalas ang sagot ng Diyos, hindi kita aalisin riyan. Sasamahan kita riyan. Kaya po, hindi niya inaalis yung apoy, sumasama siya doon sa loob ng apoy. So, church, parang ginto. Paano nagiging dalisay yung ginto? Iniinit yun sa matinding apoy, sa matinding init, para mawala yung mga impurities, mga dumi. Ganon nagiging dalisay ang ginto. Ganon din tayo. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi para saktan ka, kundi para dalisayin ka. Bakit? Dahil may tinatanggal ang Diyos sa'yo, may hinuhubog ang Diyos sa'yo para maging grounded ka. Nung kinulong si Joseph, hindi niya alam na yung kulungan na yun yung magdadala sa kanya na makilala niya yung tagahawak ng kopa, na magdadala sa kanya sa harap ng hari. Yung kulungan, yun yung naging tulay papuntang trono. Na yung akala mo dead end na, yun pala yun yung daan ng Diyos. Amen? Nakuha niyo po, church? So, madalas gusto natin agad-agad yung sagot. Hindi po ganun. Hindi po ganun kumilos ang Diyos na may mga taong alipin si Joseph, may mga taong nasa bilanggo siya. Sa pananaw natin, parang nasayang lang yung mga taon. Pero sa pananaw ng Diyos, bawat taon ay paghahanda. Hindi sinasayang ng Diyos yung sakit na nararamdaman mo, kundi ginagamit niya ito. Amen? So kaya kapag tila tahimik ang langit, huwag mong pagkamalian na ang katahimikan ay sa kawalan. Baka abala lang ang Diyos sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. May pagkakaiba yung taong nakaugat sa Diyos, yung grounded, kaysa dun sa taong natatangay sa galit. Ang taong grounded ay hindi yun mawawasak ng pagsubok, kundi lalo pa itong tumitibay. So, tahimik nga. So, may mga tanong po ba kayo ngayon na walang sagot? Bakit ako, Lord? Bakit ngayon po, Panginoon? Baka hindi mo nakukuha yung sagot ngayon. Pero, pwede nating piliin yung ginawa ni Joseph na maging tapat habang naghihintay. Tapat siya sa bahay ni Potiphar, tapat siya sa pagiging alipin, tapat siya sa kulungan, na ginagawa niya yung tama kahit wala pang gantimpala sa simula. Bakit? Dahil alam niya, yung Diyos na kasama niya sa sakit, yun yung Diyos na magdadala sa kanya sa palasyo. Kaya sa pagdaan mo sa apoy, huwag kang sumuko, kapatid. Magtapat ka lang. Mabilis ba? Grounded, founded. Medyo mas mahaba yung ating climax, no? So, para maabot natin yung 45 minutes. Founded, established in forgiveness. Itinatag sa pagpapatawad, hindi sa paghihiganti. Genesis 15:19-20. But Joseph said to them, "Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is being done, the saving of many lives." Ngunit sinabi ni Jose, ito maganda na dito mga kapatid. Makinig kayong mabuti. Sinabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Ako ba ang Diyos? Ang binalak ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak ng Diyos gawin mabuti.
para iligtas ang maraming buhay. Sa mga panahon ngayon, si Joseph ay ikalawang makapangyarihan sa Ehipto. Second in rank siya ni Paraon sa buong Ehipto, ha? Second in rank siya. Hawak niya ang hindi beat, ha? Anong beat? Tayo, kakapanood natin ng TikTok eh. Kaya mga kapatid, mga anak natin, bantayin natin kung ano yung napapanood sa social media. Makikita mo kung ano yung ini-imitate, ano yung ina-idolize nila. Imagine, di ko maisip-isip, 14, 15 years old, magplano ng isang buwan para sa mass shooting, na alam nila yung juvenile justice law. Talagang aware sila sa kanilang ginagawa. Iba na yung level ng kasamaan ngayon. Kaya church, mas maganda, mas marami tayong Bible study sa mga campuses. Pwede ba yun? Diba? Kailangan natin, kung ang demonyo ngayon nagdo-double time, kasi alam niya, konti na lang yung panahon niya. Nasa Revelation yun. Tayo dapat mag-triple time tayo, mga kapatid. Ayaw niyo bang maligtas yung mga kaibigan niyo o mahal niyo sa buhay? Damihan natin yung Bible study sa campus niyo. Amen? Parang dinidiin-diin niya, no? Baka mukhang malaw pumupunta. Anyway, nasan na tayo? Hawak niya ang pagkain sa buong Ehipto. Hawak niya yung pagkain sa buong Ehipto. Dahil second in rank siya ni Paraon eh. Ngayon, nasa kapangyarihan niyang gumanti. Ngayon, nandito yung mga taong sumira ng buhay niya, lumuluhod, nanginginig, natatakot, walang kapangyarihan. Pero eto ka ngayon, no, ikalawang makapangyarihan sa buong Ehipto. Pwede mo silang patayin, pwede mo silang papuntahin sa bilanggo, mamatay sa gutom. Pero anong ginawa ni Joseph? Ang ginawa ni Joseph, umiyak siya, niyakap niya yung mga nagbenta sa kanya. At ang sabi niya, hali kayo mga kapatid ko, aalagaan ko kayo. Imagine, yung nanakit sa kanya, hindi niya lang pinatawad. Aalagaan niya pa. Ang sabi niya pa nga, saan yung ating amang si Jacob? Papuntahin niyo rito. Yung mga asawa niyo, yung mga anak niyo, yung mga livestock niyo, papuntahin niyo dito. Dadahin ko kayo sa pinakamagandang lupain. Ang lupain ng Goshen. Doon, pinakain sila ni Joseph, binigyan ng mga pangangailangan at binigyan ng hanap buhay. Imagine, hindi niya lang pinatawad, pinagpala niya pa yung kanyang mga kapatid. Kaya niyo bang gawin sa kahoy niyo? Diba ang hirap nung gawin, no? Pero, bakit hindi gumanti si Joseph? Sige, bakit hindi siya gumanti? Ang sagot? Ang makakasagot, bibigyan ko ng 1 kilong bigas. Bakit hindi siya gumanti? Ang sabi dun sa verse, pansinin nyo, ako ba ang Diyos? Am I in the place of God? Anong naintindihan ni Joseph? Alam niya yung paghuhukom, yung paghatol, hindi sa kanya, kundi sa Diyos. Kapag gumaganti tayo, sinasakop natin yung trono ng Diyos. Tandaan po natin yun. Ngayon, tandaan po natin, sabi sa verse, you intended at God intended. Kuha niyo po? Yung binabalak nilang masama, no? Yung balak nilang masama ng kanyang mga kapatid, naghahabi. Alam niyo yung naghahabi? Naghahabi sila ng balak ng masama sa kanyang kapatid. Meron namang isang mananahi, yung Diyos. Yung sinulid na mismo na yon, yun yung ginamit ng Diyos para gumawa ng magandang tela. Anong ibig sabihin? Hindi binura ng Diyos yung ginawa nilang masama, kundi hinabi ito ng Diyos para sa mas magandang layunin. Na ano? The saving of many lives. Yung pagdurusa ni Joseph, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Ehipto, para sa buong rehiyon, at para sa pamilya niya. And just, bakit kayang magpatawad ni Joseph? Hindi dahil hindi siya nasaktan. Masakit yung ginawa nila kay Joseph. Hindi dahil maliit yung kasalanan, napakalaki yung kasalanan na ginawa nila kay Joseph. Kaya niyang magpatawad dahil nakita niya ang Diyos sa likod ng lahat. Ito ang sekreto ng kapatawaran. Hindi mo mapapatawad ang tao habang ikaw ang nasa sentro ng kwento. Pero kapag ang Diyos, yung nakita mo ang Diyos sa likod ng larawan, mabibitawan yung galit. At pansinin nyo, hindi minadali ni Joseph yung kapatawaran. Hindi niya minadali.
na okay lang yan, hindi masama yung ginawa nila. Hindi niya minadali, kundi sinubok niya muna yung kanyang mga kapatid. Sinubok niya muna yung puso ng kanyang mga kapatid. Kung totoong nagbago na. Ang totoong kapatawaran ay hindi pagiging bulag sa kasalanan. Kaya nga tinawag ni Joseph na masama yung kanilang ginawa. Pero pinili niya pa rin magmahal. Yun ang tunay na kapatawaran. Malinaw na nakikita ang kasalanan, pero pinipiling wag itong gawing dahilan sa paghihiganti. Amen? So balikan natin yung tanong natin sa simula. Sino nakakaalala? Yung taong hindi mo pa kayang mapatawad. Alam ko, madaling sabihin, pero ang hirap gawin. Tama yun. Kasi struggle din kami mag-asawa niyan before. Bago kami napunta dito, may isang tao na tinulungan namin. Pagkatapos, iwan na. Pero, tapos na yun. Nung marinig ko na to, napatawad ko na siya. Ngayon, sana tayo. So, madaling sabihin, pero ang hirap gawin. Baka may magsasabi sa akin yan dito ngayon, hindi mo lang alam, Brad, kung gaano kasakit ang ginawa ng tao sa akin yan. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na. Popoy, ikaw ba yan? Nakaka-relate lang yung mga millennials dito, pero yung mga Gen Z, hindi na. Tama, hindi ko alam. Pero alam ng Diyos, no? Ang kapatawaran ay hindi pagkalimot, hindi ito pagsasabing okay lang, hindi ako nasaktan. Ito po ay pagpili na hindi ka na magiging bilanggo sa galit. Kapag hindi ka nagpapatawad, ikaw mismo nasa kulungan. At ang galit mo, yun yung hukay, ang sama ng loob mo, yun yung kadena. At yung taong ayaw mong patawarin, malaya habang ikaw ay nakakulong sa sakit ng nakaraan. Aray ko. Anong sabi ni Pedro sa ating Panginoong Hesus? Makailang beses ko patawarin yung aking kapatid? Maka-7 beses? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi lang 7 beses. Maka-77 beses. Ilan yun? Walang calculate sila nun eh. So, ibig sabihin ng Panginoong Hesus, walang katapusan yon, walang hanggan yung pagpapatawad. Hanggang may bumabangon naggalit, ibabaon mo sa kapatawaran. Bakit? Hindi dahil para doon sa mga taong nakasakit sa'yo, kundi para sa'yo, para makalaya ka, kapatid. Si Joseph po ay maganda siyang larawan ng kapatawaran. Pero anino lamang siya sa mas may dakilang Joseph na dumating. Si Joseph, anong ginawa sa kanya? Mahal siya ng ama. Ang Panginoong Hesus, minamahal na anak ng ama. Si Joseph, pinagkanulo ng kanyang mga kapatid. Ang Panginoong Hesus, pinagkanulo ng kasama niya. Si Joseph, binenta ng 20 pilak. Ang Panginoong Hesus, binenta ng 30 pilak. Si Joseph, pinulog sa hukay. Ang Panginoong Hesus, pinatay at nabuhay na maguli. Ang Panginoong Hesus may kalagayang Diyos, hinubad niya ito, nagpakababa, naging tulad sa alipin, at nagpakumbaba hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ang tinutukoy po dito, ang Panginoong Hesus, nasa kalagayan siyang Diyos. Hinubad niya yung kanyang sarili, yung kanyang kaluwalhatian. Hindi ibig sabihin hinubad, natigil yung kanyang pagiging Diyos niya. Hindi ibig sabihin natigil yun. Ang ibig sabihin doon sa Griego, yung hinubad yung sarili, ang ibig sabihin sa Griego ay kinosis. Na ang ibig sabihin ay nagpakumbaba. Nakitulad sa alipin. Anong ginawa sa ating Panginoong Hesus? Ginawa sa kanya, pinagkanulo, niluraan, pinalo, kinurona ng tinik. Ipinako si Hesus, ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, perpekto, banal. Siya na walang kasalanan, pinarusahan para sa atin na puno ng sala. Pero habang nakapako sa krus, ano yung lumabas sa bibig niya? Galit ba? Sumpa ba? Hindi. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Meron akong ipapakitang point dito sa inyo mga kapatid. Ang Panginoong Hesus walang kasalanan, tama? Siya yung nagbayad sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, church, sino ba tayo para hindi magpatawad?
tayong mga makasalanan, tayo na nagkukulang sa araw-araw, nagkakaroon ng sama ng loob sa maliit na bagay, kung ang Diyos nagpatawad sa ibabaw ng krus, sino ba tayo para magtanim ng galit sa puso natin? Nakuha niyo po yung punto doon? Ang Diyos na ang Panginoong Yesus walang kasalanan, nagpatawad. Ikaw naman ayaw mong magpatawad. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong bang sabihin, mas mabuti ka pa ba sa Diyos? Mas mabait ka pa ba sa Diyos? God forbid, isa lang yung mabuti, isa lang ang mabait, ang Panginoong Diyos. Nakuha niyo? Nakuha niyo yung punto doon, mga kapatid? Naalala niyo po yung kwento ng ating Panginoong Yesus tungkol sa alipin na pinatawad ng hari ng may malaking kasalanan sa kanya at tumanggi magpatawad itong alipin na may maliit na kasalanan sa kanya. Sa Matthew 18. Anong sabi nung hari? Hindi ba dapat maawa ka rin gaya ng pagkaawa ko sa'yo? Church, it is hard to forgive until we remember how much we've been forgiven. Ako nyo? Ito, tagalugin ko para tatagos eh. Ang hirap magpatawad hanggang maalaala natin kung gaano kalaki ang pinatawad sa atin. Amen? Ang Panginoong Yesus, dala-dala niya yung kasalanan ng buong mundo. It was the will of the Lord to crush him, to satisfy his wrath, to satisfy his justice, to satisfy his purpose. The Father willed to crush the one He loves most so that He will never have to crush you. And that's the gospel. Tama? So kapatid, ngayon, isipin nyo, huwag nyo munang tingnan, isipin nyo muna yung taong nakasakit sa inyo ngayon. Yung mukha, yung pangalan, yung sakit. Ngayon, isipin mo yung krus. Ang Panginoong Yesus nasa ibabaw ng krus. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi dahil madali, mga kapatid, kundi dahil pinatawad ka rin. Tama? Kaya kapatid, bitawan mo na yan ngayon. Sabihin mo, bitawan mo na yan ngayon. At sabihin mo sa puso mo, teka lang, at sabihin mo sa puso mo, pinapatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para makalaya ako, dahil pinatawad ako ng Diyos. Amen? Ayan. Pag-isa po tayo. Thank you po, mga kapatid. Amen. Grabe naman yung word na yun. Napaka-powerful naman na. Amen. So, grabe, sobrang blessed tayo sa word ng Panginoon. And I believe na alam ni God kung anong nasa heart natin. And isa sa mga bagay na natutunan ko na, yun nga, mahirap talagang magpatawad kapag ikaw yung sentro ng kwento. Pero pag si Lord ang sentro ng kwento, posible ang pagpapatawad. Amen ba? Amen. So this time, let's sing a song to God. Sige, tayo po tayong lahat. Ayan. So, ayun. We believe na, yes, mahirap magpatawad. But if you will remember kung gaano tayo pinatawad ng Panginoon, we can also forgive. So this time, as a response sa message, let's sing